Dalawang magkapatid na babae ang naiwan sa bahay nang biglang tumunog ang kanilang alarm system. Dahil sa takot, agad silang nagtago sa loob ng isang kwarto habang nire-record ang nangyayari. Clear. Clear. Habang sinusuri nila ang footage mula sa kanilang security camera, may napansin silang kakaiba. Biglang bumukas ang kanilang front door, pero ang mas nakakatakot, wala silang nakitang tao na pumasok. Paulit-ulit nilang pinanood ang video na natiling walang kahit sinong makikita sa may pintuan. Habang sinusubukan nilang intindihin ang nangyayari, isang maliit na maitim na anyo ang biglang dumaan sa camera. Napakabilis nito, maging ang tracking system ng camera ay hirap sundan ang galaw nito dahil sa nakita nila. Naniwala ang magkapatid na hindi ordinaryong magnanakaw o tao ang pumasok sa kanilang bahay. Ang kusang pagbukas ng pinto at ang misteryosong anyong nakita sa video ay nananatiling walang malinaw na paliwanag. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nahuli ng kanilang security camera ng gabing iyon.
Isang gabi ng Miyerkules, rumesponde ang mga paramedic sa isang tawag tungkol sa isang 23 years old na lalaki na nagngangalang Cass. May schizophrenia si Cass. Ayon sa kanya, hindi siya makalabas ng kanyang kwarto dahil may lalaking nakatayo sa pintuan at hinaharangan ang kanyang daan. They're not gonna let me go past it. They're not gonna let me go past it. Somebody's there. We're right here. I'm telling you, somebody's at the door and they're not gonna let me go past it. I understand. They wearing? What are they wearing? They're wearing blue. But Good, someone's good. there and they're not gonna let me Good. past. Someone's at the door. I need you to sit up, okay? Can you do that? You gotta Listen, it's no need to apologize. Whatever makes you comfortable, okay? Thank We're you. here for you. Is that it? Are you okay? Habang sinusubukan siyang pakalmahin ng mga paramedic, may nangyaring hindi nila inaasahan. Biglang nahulog ang isang wall clock na nakakabit sa pader. Wala namang humawak dito. Marami ang nagsabing baka nagkataon lamang iyon. Ngunit naging mas kakaiba ang lahat nang malaman nilang matagal nang sinasabi ni Cass na nakakakita siya ng mga aninong nakatayo sa mga pintuan. Mas nakakapagtaka pa rito, ilang taon bago ang insidenteng ito, sinabi rin ng dati niyang nobya na nakakita siya ng kaparehong anyo sa kanilang dating bahay. Wala siyang schizophrenia at halos pareho ang paglalarawan niya sa madalas makita ni Cass. Hey, what's wrong? What? What? Where? Okay. There's nothing in there. What? Dahil nais niyang malaman kung alin ang totoo at alin ang hallucination, madalas gumamit si Cass ng GoPro camera. Sa isa sa kanyang mga recording, may bagay siyang nakuhanan na hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon. No. No. Whoa. Alexa, light on. Nagsimulang gumalaw ang kurtina sa kanyang kwarto. Wala namang hangin, wala ring tao sa paligid. Makalipas ang ilang segundo, tila umangat pa ang buong kurtina bago ito bumagsak pabalik. Ang nakakatakot dito, wala nang nakikitang anino, si Cass sa likod ng kurtina nang mangyari iyon. Para sa isang taong matagal nang nahihirapang paghiwalayin ang realidad at halusinasyon, ang insidenteng ito ay nag-iwan ng mas marami pang tanong kaysa sagot. Noong isang gabi sa Santa Cruz, Brazil, isang lalaki na nagngangalang Marvin ang pauwi mula sa isang event bandang alas 12 ng hating gabi. Habang naglalakad, nag-record siya ng video para ipakita kung gaano kaliwanag ang paligid kahit gabi na. Pero maya-maya, may narinig siyang kakaiba.
¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes cómo se ve Santa Cruz Porrillo a las 12 de la noche. Comentarles que ahorita vengo yo de una cobertura de un trabajo y quería mostrarles acá un video de cómo se ve Santa Cruz en la noche. Ah. Ey, escucho algo ahí feo. Un caballo escucho por aquí. Ey. Un caballo. Escuchan. Ah, aquí lo escucho ahora. Puta, aquí asustan en Santa Cruz. Ey, asustan en Santa Cruz, vuela. Vuela, yo me voy mejor para la otra. Pues señores, que asustan en Santa Cruz, asustan en Santa Cruz. No salgan. Bueno, cuida. Oigan, que asustan. Oigan los chuchos. Sa una, mahina lang ang tunog, ngunit habang lumilipas ang ilang segundo, palakas ito ng palakas. Parang may kabayong mabilis na papalapit sa kanya. Dahil dito, iniikot ni Marvin ang kanyang kamera para tingnan kung saan nanggagaling ang tunog. Ngunit wala siyang nakita, walang kabayo, walang sakay, walang tao. Patuloy pa ring lumalakas ang mga yabag kahit wala namang nakikita sa kalsada. Hindi maipaliwanag ni Marvin kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya. Sa isang veterinary hospital sa Madison, Alabama, may isang insidente na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga empleyado. Isang gabi, busy sila sa pag-aalaga ng isang pusang kritikal ang kondisyon. Habang nagtatrabaho, may narinig silang tunog ng umiiyak na aso sa loob ng klinik. Was that her? Hey, did you yell? That's weird. Where is that coming from? It don't sound like it's coming from her. Okay, so you still want to do banana bag, 15 mils an hour, head of starch, 4 mils an It's hour. coming from over this way. Alright. Medications, metronidazole, 15 mil BID, IV. Wait, is it Scarlet? Wait. I cleansed it off before getting meds. Is somebody dropping it off up there? What's coming from up there? They may have done that when they switched the bag. Is It's it a new Scarlet bag. Fruity? No. Alright, who's gonna get that help me? It's in the lobby. It's coming from the lobby. No, it's not. Where is that? It's not in here. What is that? What, phantom dolls? That's fucking weird. Is it Charles? You heard that, right? We all heard that. I didn't hear anything. I didn't hear anything. What did you hear? A dog keeps yapping. Is it Dakota? No! Look, it's coming from over Why don't here. we look in the front porch and make sure they didn't dump one or throw one in the pen outside or something? I didn't hear anything. You're not hearing that. 3 of us heard it. I didn't hear it. No. You heard it, right? I heard it. I didn't hear it. You can't hear it coming from this side. You can't hear it at IPA though, right? Look at that fence out there. Make sure somebody throw one in the fence. I heard nothing. I was like, what are y'all talking about? Yeah, that's a brand new bag.
play your board. We're gonna play that back. I didn't even hear anything. Can you play it like specifically in those rooms or anything? Sa una, inisip nilang normal lamang ito. Ngunit nang tingnan nila ang mga aso sa loob, may napansin silang kakaiba. Ang tanging aso lamang sa gusali ay tahimik. Nag-aalala ang mga empleyado na baka may hayop na naiwan o napabayaan sa labas. Dahil dito, sinuyod nila ang bawat kwarto, hallway at maging ang paligid ng gusali. Wala silang nakita, walang aso, walang anumang pinagmumulan ng anumang ingay. Pero patuloy nilang naririnig ang pag-iyak. Sa pagdaan ng mga taon, may ilang empleyadong naniwalang maaaring galing ang tunog sa isa sa maraming asong namatay sa klinikang iyon. Totoo man o hindi, nananatiling isa ito sa mga pinaka hindi maipaliwanag na karanasan na nangyari sa ospital ng mga hayop na iyon. Noong February 12, 2026, isang babae na nagngangalang Fria ang nakaranas ng isang pangyayari na nagudyok sa kanyang tawagan agad ang isang pari. Matagal na raw silang nakakaranas ng kakaibang mga pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Madalas itong mangyari sa kanilang silid. Dahil dito, nagpasya silang magpabasbas ng bahay. Dumating ang pari at pina-house blessing ang bawat kwarto habang sama-sama silang nanalangin. mamatay. Sumainyo ang Panginoon, sumainyo palagi mapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. So, ano, kagabi lang nangyari yan? Isang araw ko madaling araw. Bandang alas 4:30 ng madaling araw, karamihan sa pamilya ay natutulog na. Tanging si Fria at ang kanyang panganay na anak ang gising. Habang hawak ni Fria ang kanyang cellphone, inaayos naman ng kanyang anak ang kumot sa kama. Pagkatapos, may nangyaring hindi nila inaasahan. Biglang nahila ang kumot palayo sa bata. Agad siyang napasigaw at napalingon sa kanyang ina. Sa mas mabusising pagtingin sa video, makikitang nakabaluktot ang kanyang mga paa papasok sa kanyang katawan. Mahirap ipaliwanag kung paano gagalaw ang kumot sa direksyong iyon gamit lamang ang kanyang mga binti. Si Fria naman ay nakatalikod sa kanya sa mismong sandaling iyon. Mas naging kakaiba pa ang footage nang mapansing tila umangat ang kumot mula sa ilalim bago ito mahila. At eksaktong kasabay ng pagsigaw ng bata, may isang maliit na orb na mabilis na lumipad sa loob ng silid. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung tuluyan ng tumigil ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan.